Hello, good evening mga kapatid. So, ito na. Bumili kami ng cheapest IEM or in-ear monitor system. So, gumawa kami nito DIY. At salamat doon sa mga tutorial sa YouTube na napanood ko. Kung sino ka man bro, salamat. Pagpalaing kang lalo. Dahil sa'yo nakabuo kami nitong DIY IEM namin. So, ito, binili namin. Una sa lahat, itong headphone amp. Actually brandless to eh, pero ito yung nakalagay niya sa description ng item. Micro amp HA800. Ang binili namin 8 channels. Meron na siyang 8 channels, tapos dito input. Bali kung ano ang presyo nito, binili namin 1,019 sa Shopee. Tapos ang bili pa namin itong mga cables. Ang tawag dito ano ba to? Headphone cable extension ata. Ito siya. Actually meron dito online, kaso nga lang kung i-order pa ako sa online noon, isip ko ba matagalan pa. So bumili ako sa Raon doon sa Recto banda. Bumili ako noon, naghanap ako. Hindi kayo makakahanap nito sa labas. Mahanap niyo sa may sa may Dico. Basta pagtanong nyo doon yung Dico, doon yung bilihan ng mga supplies ng mga electronic parts, tulad din nitong mga cable. Ayun, may bibilin sana akong 10 meters kaso lang 5 meters. Yun na lang ang binili ko, which is okay naman para sa amin. So binili ko, actually marami akong binili nito, pero sa mga instrumentalist ang binili ko 5. Tapos yung the rest extra para doon sa mixer namin. Tapos dito rin sa song leader namin sa taas. Tapos pang binili ko na na mga wires dito. So ito rin, di pala wires, ito na lang yung mga itong mga converter na 3.5 mm converter papunta sa 6.5 mm jack. Kasi yung saksakan nito, kung makikita nyo bilog, yung malaki 6.5 mm jack siya. Kasi wala kasi siyang built-in na ganito na saksakan na male na papunta doon sa ganito sa baby plug o 3.5 mm na female. Talagang bibili ka talaga ng converter na ganito para dyan. Tapos next naman, kailangan nyo rin to ng male to male na 3.5 mm. Iko-connect nyo to, yung input nito papunta dito sa V8 sound card. Ginaya ko lang din kasi to. Itong V8 sound card na to, meron na kasi ako nito. Pero alam ko may mabibili ka nito sa online sa Shopee. Hindi ko lang alam kung magkano to. Tapos ito naman siya, yung input nito naka-converter din siya. Binili ko lang siya sa sa DIY. Kasi sasaksak natin niya sa dito sa may lagay sa likod, earphone speaker. Yan. Kasi yung marireceive na tunog galing sa mixer, ipapasa niya papunta dito sa headphone amps. Papunta sa i-distribute niya doon sa bawat instrumentalist at mga singers. Tapos next naman, ito naman yung talkback mic. Yung talkback mic namin ito, which is ito kasing cord na to, meron na ako nito. Yan, tsaka itong mic, dynamic mic dito lang yan. Tapos next naman, itong isa pa, yung pang dynamic mic naman, ito yung input papunta doon sa main mixer doon. So ito siya, male to male ulit binili ko na 3.5 mm. Tapos ang ginawa ko dun sa headphone extension cable, yan, pinagdugtong ko siya. Bali tatlong 5 meters na ganito. Same lang din sa ginamit ko dito sa mga instrumentalist. Nagdugtong ko siya. Yan. Binagapang ko siya diyan sa may gilid, makikita nyo diyan. Hanggang dito sa main mixer. Yan, makita nyo dito sa loob. So, eto na siya. Hindi ko sure kung dito ba talaga. Kasi sabi nila kasi ito daw yung yung aux out eh. Hindi ko lang sure Pero yan yun, dito ko sinend siya.
Hindi ko lang alam kung yun ba talaga yan. Basta kung anong marireceive na tugtog nito, kasi dito kasi naka saksak lahat dito ng main instruments namin, pati mic sa mixer na to. Tapos ilalabas niya, i-out niya papunta doon sa V8 sound card namin. Tapos maririnig na namin yung tugtog. So ayun siya. Di ko pa natetest to, mamaya malalaman ko pa yan. Yan. Tapos ano pa ba? So ayun lang pala. Ano na palang ibang sasabihin. Tapos ayun, ano pa nga bang dadagdag natin? Kanya-kanya na lang kami ng earphones. Yan, ganyan. Yan. Tapos ayan, yan yung setup. Medyo chaos lang talaga ang gulo. Puro wire sa sahig. Kapon lang kasi namin to sinet up. Tapos ngayon, rehearsal namin habang inaantay ko sila. Sinet up ko na naman siya. Kasi ito pa pala, nakalimutan ko yung ano, ito yung pinaka magiging ano namin, click track dito mula sa cellphone. Nakasaksak siya dito sa may accompaniment instrument. Tama ba? Accompany instrument ata. Dito sa cellphone lang. Kung makikita nyo sa YouTube lang ako naghanap ng click track. So pag pinugtog ko yan, maririnig nyo na yan. Ayan, testing natin ha. Ayan, ito. Kung ano maririnig nyo ito. Ayan, ewan ko lang maririnig nyo ito ha. Maririnig nyo ba? Ewan ko lang kung naririnig nyo. Tapos next naman yan, itong talkback mic. Tingnan nga natin kung yung gagana. Pero tinesting ko na ito, alam ko. Yung talkback mic nito. Hello, sound. Check, 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 check. Hello. Isa natin. Ito yung akin sa number 2. Hello, sound. Yan, testing niya. Pakinggan niya. Hello, sound. Check, check, check. Check, check, check. Check, check. Hello. Narinig na ba? Pero dito, hindi nyo pa maririnig yung ano nyo, yung sarili nyong instrument kasi hindi ko pa nga natatry dun. Mamaya ako pa malalaman siya. So titignan natin ulit. So ayun lang mga kapatid, yan yung full setup namin sa DIY in-ear monitoring system namin. Ito yung cable papunta sa drum set. Diyan lang siya sa lapag. Yung bass ito sa akin, gitara, keyboard dito. Tapos magkakatabi lang kami. Ang naisip ko nga mga kapatid, yung sa song leader, mas priority kasi namin yung song leader. Bibilhan na lang namin siya ng wireless. Kasi hassle pagka wired, diba? Isasampa mo pa siya sa stage. Parang hassle tignan. Kaya wired, siya na lang muna yung priority i-wireless. Pero sa ngayon, wala pa kaming budget. Pag-iipunan pa ulit namin yan. So, salamat doon sa lahat ng mga kapatid namin na nagmalasakit para tumulong pag-ambag-ambagan yung ganitong project. At least meron na tayong progress, di ba? So ayun lang mga kapatid, yun lang. God bless, and nawa sundan nyo rin to, yung kung gusto nyong gayahin yung ganito ding setup namin. Ginaya ko lang din naman to, kayo na bahalang dagdagan yan. God bless everyone. Thank you.